Welcome to the Word of God, SOAR International Ministries Incorporated. It is Christ-centered and Holy Spirit-empowered ministry, teaching the Word of God in the power of the Holy Spirit. Today, our lesson is the principles behind the fruit of the Holy Spirit. The Bible says in Galatians chapter 5, verse 22 to 23, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. The principle behind the fruit of the Holy Spirit. The number one principle is the significance of singularity. The word fruit of the verse 22 is singular. The Spirit, however, produces a single fruit, which signifies the unity of the spiritual qualities mentioned by Paul. When you walk by the Spirit, you will see not a few but facets of the fruit of the Spirit in your life. You either have it all or none. You just need to walk by the Spirit and He will produce it all in you. God reduces everything to a common denominator, walking by the Spirit, which produces the fruit. Number 2 principles. The character of the Christian. The fruit of the Spirit determines the character of the Christian. Its fruit forms the pattern that ought to be seen in the believer's life. Although there will be times we don't see them, when you fail to walk in the Spirit, it breaks the pattern. Whatever directs a person's heart determines what character that person's life. Example, in Mark chapter 7, verse 20 to 24. He went on. What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person's heart, that evil doth come. Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. Verse 23. All this evil come from inside and defile a person. Example number 2 is Galatians chapter 5, verse 16 to 18. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desire what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other,
so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Summary: Christianity is not the philosophy of shaping a person's environment to make him better man. For it is man who contaminates the environment in the first place. A Christian character is determined by the Spirit-led qualities that issues from his heart. Spiritual fruit is extremely important. It is the indicator that a man is saved. If there is no fruit in your life, something is wrong, because you don't show the fruit that God is at work. Whatever you do that is godly is from God. Walking in the Spirit produces fruit. Number 3 principles. The attitude behind the action. A. Action fruit. When you study the Bible, you will find that the fruit means different things. A. 1. Praise is the fruit of our lips. According to Hebrews 13:5, by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is, the fruit of your lips giving thanksgiving to His name. A2. Financial assistance to those in need is an example of the action fruit. According to Philippians chapter 4, verse 17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Letter B. Godly deeds will be fruitful in the lives of those who walk worthy with the Lord. According to Colossians chapter 1 verse 10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, increasing in the knowledge of God. B1. People won to Christ are fruit unto life eternal. According to John chapter 4, verse 36, even now, the person who reaps draws a wage and harvests a crop of eternal life, so that the sower and the reaper may be together. B2. And the first believer in Achaia were called first fruits. According to 1 Corinthians chapter 16, verse 15, I urge you, brethren, you know the household of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia,
and that they have devoted themselves to the ministry of the saints. Number 4 principle, attitude fruit. Before you ever see evidence of fruit, there must be a correct attitude, because attitudes produces action. Whatever is going on inside a man or a woman will be manifested externally. The Christian life can be summarized by the attitude of love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and self-control. If those attitudes are present, they will produce the appropriate actions. A Christian cannot experience love and joy in a corner by himself, because those are things that are shared with others. Fruit that is produced by the Spirit is not self-centered. Not self-centered means you have to share the fruit of the Holy Spirit with your family members, relatives, friends, church members, and to people you don't know. God bless you more as you share the fruit of the Holy Spirit. Sa Tagalog, ang mga prinsipyo sa likod ng bunga ng banal na Espiritu. Sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandang loob, kabutihan, katapatan, verse 23, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Ang mga prinsipyo. Number 1 principle, ang kahalagan ng singularity. Ang bunga ng versikulo 22 ay isahan. Ang Espiritu gayon paman ay nagbubunga ng iisang bunga na nagpapahiwatig ng pagkakaisa ng mga spiritual na katangian na binanggit ni Pablo. Kapag lumakad ka sa pamagitan ng Espiritu, makikita mo hindi kakaunti, ngunit ang mga aspeto ng bunga ng Espiritu sa iyong buhay. Mayroon kang lahat o wala. Kailangan mo lamang na lumakad sa pamagitan ng Espiritu at gagawin niya ang lahat ng ito sa iyo. Binabawasan ng Diyos ang lahat sa isang karaniwang denominator, ang paglalakad sa pamagitan ng Espiritu na nagbubunga ng bunga.
Number 2 principle. Ang katangian ng Kristiyano. Ang bunga ng Espiritu ay nagtatakda ng katangian ng isang Kristiyano. Ang bawat bunga ay bumubuo ng huwaran na dapat makita sa buhay ng mananampalataya, bagamat may mga pagkakataon na hindi natin sila makikita. Kapag nabigo tayong lumakad sa Espiritu, sinira natin ang huwaran anuman ang nagtuturo sa puso ng isang tao ay tumutukoy kung ano ang katangian ng buhay ng iyon, ng taong iyon. Sinasabi sa Mark chapter 7 verse 20 to 23. Sinabi pa niya, ang lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa tao, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumabas ang masasamang pag-isip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, verse 22, ang pangangalonya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayaan, pagkaingit, pinarirang puri, kapaluluan at kagalakan. Verse 23. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. Example number 2, sa Galatians chapter 5 verse 16 to 18. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu, at huwag ninyong bigyan kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Subalit, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Summary. Ang Kristiyano ay hindi filosofya na paghubog sa kapalingaran ng isang tao para magiging mas mabuting tao siya. Dahil ang tao ang unang dumudumi sa kapaligiran. Ang katangian ng isang Kristiyano ay tinutukoy ng mga katangiang pinangunahan ng Espiritu na nagmumula sa kanyang puso. Ang espiritual na prutas ay lubhang mahalaga. Ito ang tagapaghiwatig na ang isang tao ay naligtas. Kung walang bunga sa iyong buhay, may mali, dahil ang bunga
ginagawa ng Diyos. Anuman ang iyong gawin na maka-Diyos ay mula sa Diyos. Ang paglakad sa Espiritu ay nagbubunga. Number 3, prinsipyo. Ang sauloobin sa likod ng action. A. Bunga ng action. Kapag nag-aaral ka ng Biblia, makikita mo ang bunga ay nangungahulugan ng iba't ibang bagay. A1. Ang papuri ay ang bunga ng ating mga labi. Sinasabi sa Hebrews chapter 13 verse 15, kaya't sa pamagitan niya ay maghandog tayong patuloy ng alay ng papuri sa Diyos. Sa makatuwid ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. A2. Ang tulong na pinansyal sa mga nangingilangan ay isang halimbawa ng prutas. Sinasabi sa Philippians chapter 4 verse 17, hindi ako naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. B. Magiging mabunga ang maka-Diyos ng mga gawa sa buhay ng mga taong lumalakad na karapat-dapat sa Panginoon. Sinasabi sa Colossians chapter 1 verse 10, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalungkod sa Kanya, namumunga sa bawat gawing mabuti at lumalago sa pagkilala sa Diyos. B1. Ang mga taong napanalunan kay Kristo ay bunga sa buhay na walang hanggang. Sinasabi sa John chapter 4 verse 36, ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggang, upang ang naghahasik at ang umaani ay magkasamang magalak. B2. At tinawag ang mga unang mananampalataya sa Akaya mga unang bunga. Sinasabi ito sa 1 Corinthians chapter 16 verse 15. Mga kapatid, ngayon ay nakikiusap ako sa inyo. Nalalaman ninyo na ang sambayanan ni Estepanas ang mga unang bunga ng Akaya at kanilang itinalaga ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal. Number 4 na prinsipyo, sa loobin, bunga. Bago mo makita ang mga katibayan ng bunga, dapat mayroong tamang sa loobin, dahil ang mga saulobin ay nagbubunga ng mga aksyon. Anuman
ang nangyayari sa loob ng isang lalaki o isang babae ay makikita sa labas. Ang buhay ng Kristiyano ay maaaring buod sa pamagitan ng saloobin ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, mahabang pagtitiis, kaamuan, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Kung ang mga saloobin ay naroroon, sila ay magbubunga ng naangkop ng mga aksyon. Ang isang Kristiyano ay hindi makakaranas ng pag-ibig at kagalakan sa isang sulok na nag-iisa. Dahil yon ay mga bagay na ibinabahagi sa iba. Ang bunga na ginagawa ng Espiritu ay hindi makasarili. Ang hindi makasarili ay nangunguhulugan na kailangan mong ibahagi ang bunga ng banal na Espiritu sa iyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, membro ng simbahan, at sa mga taong hindi mo kilala. Pagpalain ka ng Diyos ng higit sa pagpapahagi mo ng bunga ng banal na Espiritu. This is the end of our study. If you are being touched by the love of Jesus in this teaching, with my permission, you can share this teaching to your friends and relatives for the glory of our God, Jesus Christ. Let us pray. Father, in the name of your only begotten Son, Jesus, I pray for those who are listening to give them spiritual healing, emotional healing, physical healing, fruit of the Holy Spirit. O Father, in the name of your Son, O Karamasyanda Ramakanda, I pray that you will protect them from any kind of sickness, diseases, and viruses. Jesus, cover them with your most precious blood. Forgive their sins in Jesus' name. Jesus, bless their families, those who are studying in elementary, high school, and universities and colleges. Give them wisdom to have good grades. Lord, I ask for their guidance and direction, that they will be successful in their studies and give them a place of work after they finish college and universities. In Jesus' name, Amen.